Good day, future engineers. Ako pala si Lennon Torres Baldonado, nag-aaral ng Bachelor of Science in Electrical Engineering sa Cavite State University Sikat Campus. At ngayon ay magkakaroon tayo ng comprehensive evaluation patungkol sa basic occupational health and safety ng isang establishment or company. So, tara, matuto tayo. Ang napili naming establishment or company para sa aming report ngayon ay ang munisipyo ng Rosario, Cavite. Dahil gusto ko na maipakita ang kagandahan ng aming munisipyo sa aming bayan. Bago tayo magsimula ay magkaroon muna tayo ng brief explanation patungkol sa ginagawa sa Rosario Municipal Hall at counting history na rin about dito. Ang Rosario Municipal Hall ay nakalocate sa General Trias Drive, Rosario, Cavite at ito ang nagsisilbing hub or office ng mga local governments para sa kanilang operations and services kagaya ng uh, pagbabayad ng bills ng tubig na pinoprovide ng Rosario government, mga planning, permitting, ganyan, at iba pang mga public works. Sa 21 years ko dito sa Rosario, Cavite, dalawang building ng munisipyo ang aking naabutan. Ang unang building na aking naabutan ay meron nitong green and yellow palette at dahil sa katandaan ng building na ito ay pinalitan at isinapubliko noong March 2023. Ang title ng aming report ay Rosario Cavite Municipal Hall, a thorough evaluation of their safety and management. Ito ay nagko-consist ng 8 topics including demographics, housekeeping, material handling, material storage, fire safety, electrical safety, occupational health, and lastly, observation and solution. Sinama na rin namin ang conclusion para sa pagpapaliwanag ng aming buong report. Ang una nating topic ay demographics. Under ng demographics ay meron tayong number of population kung saan i-discuss natin ilan ba ang kayang capacity ng Municipal Hall ng Rosario, Cavite. According to Engineer Pugay, yung engineer na nakausap namin sa loob ng munisipyo, kayang accommodate ng Rosario Municipal Hall ng up to 2,000 people sa isang bugso. At daily naman ang mga pumapasok at lumalabas sa loob ng munisipyo, kasama na rito yung mga nagkatrabaho at mga kliyente, ay approximately 800 to 900 people araw-araw. Ang next naman natin ay population by age and gender group. According to Engineer Pugay, the age of in and out goers sa loob ng munisipyo or yung mga kliyente ay nag-range from 35 years old and above. Dahil isa itong government facility, ang mga karaniwan na lumalapit sa munisipyo ay mga matatanda at mga sila ay mga nagbabayad ng bills, mga nagpapapermit o mga humingi ng assistance sa gobyerno. Ang age group naman ng mga workers sa loob ng munisipyo ay nagre-range mula sa 27 years old up to 55 years old dahil tumatanggap din sila ng mga may mga chances din na tumanggap din sila ng mga senior citizens. The gender naman sa mga in and out goers ay uncertain. Ang gender naman ng mga in and out goers ay uncertain since ito ay isang government facility, hindi nila masyadong nare-record ano nga ba yung mga gender ng mga pumapasok dito. Ang next topic naman natin ay housekeeping. According to Engineer Pugay, hindi nila na-implement ang 5S philosophy sa kanilang office dahil hindi naman daw sila nag-hire ng proper na housekeeping. Ang kanilang ginawa dahil ito ay isang government facility, kailangan nilang mag-help ng ibang tao. Nag-hire sila ng mga job orders o yung mga taong
hikaw sa buhay na kaya namang maglinis at sila ang ginagawa nilang trabahante or mga naglilinis sa kanilang office para na rin makatulong sa kanilang pang-araw-araw at mga importanteng pangangailangan. Dahil para sa kanila, simpleng paglilinis lamang ng office ay ayos na. Ang next naman nating topic ay material handling. Ang munisipyo ng Rosario, Cavite ay hindi isang malaking warehouse. Ang mga ni-store nila sa kanilang mga storages ay ang kanilang mga papeles o mga dokumento. Dahil dito, hindi nila kailangan ng mga malalaking equipments or machineries sa pagbubuhat. Good day everyone, I'm Engineer Burgos Aljon B from BSEE 102A and ako ang magpapaliwanag sa inyo kung ano nga bang meron sa fire management or fire safety management ng Municipal of Rosario, Cavite. But first, ano nga ba pag sinabi nating fire safety? Fire safety, it involves practices to prevent fire and to limit fire damages, So, ang fire safety ay hindi dapat binabaliwala sa isang establishment because ito ay isang necessity dahil ito ay nagtataglay ng mga paraan para makaligtas ang mga empleyado or mga tao sa isang struktura or establishment. First, meron akong tatakal sa inyo sa kanilang fire safety which is yung early warning devices. Upon entering sa establishment, napansin agad namin ang mga early warning devices katulad ng fire alarm and meron din sila doon mga mini speaker na nakakabit sa every hallway and meron din sa mga corner ng mga offices para in case na merong early detection ng fire is mababalitaan agad yung mga empleyado. Also, meron din silang mga fire or mga smoke detectors na nakapalibot sa loob ng establishment. Next is their fire safety equipment. So upon walking doon sa kanilang mga hallway, napansin namin na maraming mga fire hose sa mga gilid and also meron mga fire extinguisher na accessible ng mga tao and also maraming mga sprinkler na nakakabit sa kisame in case na magkaroon na ang sunog. And next is their protocols. Pagdating naman sa protocol nila, meron silang sinusunod ng mga protocol in case na magkaroon ng sunog. First is yung kanilang mga fire exit na sobrang dami, na sobrang visible din sa mga mata ng tao dahil may mga kulay ito, which is kulay green. And meron din silang fire exit magkabilaan, both east and west, no, na accessible na hindi lang siya nakalock kasi yung ibang mga establishment ay mga nakalock ang fire exit, no. So ayun, tinuturuan sila kung paano ma-access ito and super daling ma-access ng kanilang mga fire exit. Next is their fire safety training. Pagdating naman sa fire safety training, nagkakaroon sila ng fire drill. And ito ay libre lang, no, na sa mga empleyado at walang bayad. Pagdating naman sa fire safety training nila ay after kunyari magkaroon ng sunog or ng fire, pag nasa labas na sila ng establishment sa open area or do sa hindi na affected ng fire, is bibilangin nila yung mga tao na nandoon, titignan kung may kulang, kung may nasa loob pa or may nawawala. And in case meron din silang medic to support those mga needed ng medic. So, yun. Next naman ay ang kanilang material storage, no? So, meron lamang silang isang material storage. And since hindi sila manufacturing company, ang laman ng kanilang storage ay mga documents ng mga tao and job orders na pumapasok sa kanila. And doon lahat nakalagay ng mga document. And pagdating naman sa kanilang storage, ito ay merong mga malilinaw na ilaw which indicates na well illuminated yung kanilang material storage. And pagdating naman sa pintuan ng kanilang storage room ay meron itong mga vent or mga butas para makalabas yung hangin and magkaroon ng circulation sa loob ng kanilang storage unit. And now for our electrical safety, the municipality of Rosario is meron silang electrical safety that ensures the safety ng mga facilities and they also use lockout tagout system
preventing unwanted injuries, and also yung mga ma-prevent yung mga tao to mitigate or to insert themselves or to travel to themselves to the facilities that electrical engineers and technicians are allowed. So meaning to say na nagkakaroon sila ng lockout-tagout system or meron silang labeled rooms na kung saan ang pwede lang pumasok is mga electrical engineer and technicians. And municipal also installed that lightning rod and ground rod to prevent yung pagtama ng mga lightning sa if thunder occurs or lightning surges. So itong mga to is yung mga naging prevention ng municipality para sa electrical measures. And dito rin makikita natin kung gaano ba ka-prepare yung isang company and organize when it comes to electrical safety and measures. And next one is for occupational safety. So this occupational safety is meron tayong two types, which is yung common health problems sa mga job personnels and also yung kung paano nila pinaprevent. So while interviewing, we learned that the average age ng mga personnel is between 26 to 30 years old, and some is meron ding 60s and above. So to this, ang most common na health problem na kinakaharap ng mga employees sa facility is yung flu due to weather, and also sa engineering department, which is nagkakaroon ng pabalik-balik or madalas is nasa office works ang ginagawa, then pupunta sa labas para mag-roundings. So yung weather, which is yung init-lamig, yun yung madalas nilang kinakaharap, yung flu. And to prevent that, the Rural Health Unit or RHU gave them a vaccine yearly. So ito yung flu vaccine and pneumonia vaccine every year na kinukuha sa allowance ng mga manggagawa natin, and it is a medical assistance coming from the government. Meaning to say, sa occupational safety, mas nabibigyan ng prioritize yung mga manggagawa natin through sa mga government taxes na kinukuha, and binibigay din naman ng mga government officials kung ano yung service na kailangan, na kaya at dapat nilang ibigay. And that's it. Good day, ako naman si Justin Aquino, and I will discuss the observation and solution. And now, ang aming naobserbahan sa Municipality of Rosario ay unang pagpasok pa lang namin ay well ventilated siya, and lahat ng hallways nila and rooms is may aircon, and yung hallways naman is puro may ilaw, and may fire mechanism sila na once nagkaroon ng fire is may magpa-aapula siya. Unang-una doon yung fire sprinkler nila. Sa bawat lugar naman ay may fire extinguisher silang naka-equip. Then makikita naman din natin yung mga signage nila kung paano masosolusyonan yung mga problema once nagkaroon yan, like fire and earthquake. And meron din po silang mga fire exit each floor po. First floor po is both sides, right sides and left sides. So makikita natin na once nagkaroon ng sakuna, pwede silang makalabas ng safe and makapunta sa open area. And next one naman is sa electrical safety naman nila. Yung electrical safety is nandun sa labas ng building, which is hindi pwedeng ma-access ng mga civilian na tao. Pwede lang mag-access nun yung mga engineers at mga authorized personnel lang po. May electricians, ganun po. Then, tungkol naman sa occupational health naman, sabi ni Engineer Pugay naman ay once na karon sila ng flu, mayroong mga program na binibigay ang government, which is nagbibigay ng financial na kasama na yung cons na nagkaroon po. Yun sila. Yun yung
yun yung sinabi ni Engineer Pugay na palaging problema nila once, kasi nga pagpapasok sila ng office, malamig, tas lalabas kasi nag-check din daw po sila ng kanilang mga facilities. Yan po. Then, yun na. For solution naman natin, ang solution na po-propose namin sa government ng Rosario ay magkaroon sila ng 5S management, which is wala raw kasi nga kasi ang mga pinapapasok lang na tao doon is yung mga taong kapos palad. Kaya hindi nila ma-properly implement ng 5S kasi once yung tao ay marunong na maglinis, pinapasok nila na agad. Kaya ang pinapropose namin is magkaroon ng training, magkaroon ng knowledge yung mga workers na ipapasok nila tungkol sa cleanliness na 5S. I conclude that the Rosario Municipality Hall demonstrates a strong commitment to safety through well-implemented measures and systems that prioritize the protection of both employees and visitors, from the fire safety equipment and clear disaster signage to secure electrical installation and lightning protection. Every aspect reflects a proactive approach to risk reduction. This effort shows that the local government takes the safety and well-being of everyone in the building seriously, creation of secure and prepared environment for all. And that's all for our video. Thank you for listening.